Magsitayong lahat para sa ating panalangin. Maaari bang pumunta dito sa harapan? Wala ng ating panalangin. Ay manalangin sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa mga bereng mong bibigay at hinihiling ko namin ang inyong gabay ngayong araw. Yun lamang ang panalangin sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Steve. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, ma'am. Kamusta ang iyong kalagayan ngayon? Okay lang po. Okay. Mari na kayong umupo. Ngayon, pakitignan ang inyong katabi kung sino ang lumiban sa ating Cherry May, ma'am. Cherry May. Pakisabihan kay Cherry May, susunod na ating pagkikita ay magbigay siya ng letter. Ngunit bago lahat, narito ang ating alituntunin. Nais kong tandaan ninyo ang salitang aral. Lahat pakibasa, handa, basa. Aktibo makinig, magrespeto sa kapwa, angat kamay bago magsalita, linisin at ayusin ang paligid. Naintindihan ba? Oo. Ay, tayo ay gabayan ito ng ating alituntunin hanggang matapos ang ating aralin. Bago ang lahat, sino nakapag-alala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Sige, Jonah. So, nakaraan ko ay tinalakay natin ang tamang pakikipagdalalo sa internet. Sige, maraming salamat. Ang ating tinalakay ay tamang pagdadialogo sa internet. Sino ang makapagbahagi ng kanilang natutunan tatay dito? Sige, Angel. Ang aking natutunan po sa ating nakaraang lesson po mga is kailangan ay magkaroon tayo ng maayos na pagkipag-ugnayan sa social media upang hindi magdulot ng gulo at upang marespeto natin ang isa't isa. Maraming salamat, Angel. May mga katanungan pa ba kayo? Wala na po. Bago ang lahat, mayroon akong aktibidad para sa inyo. Ito ang puno ng pasasalamat at biyaya. At ito ang magsisilbing puno natin ngayong araw. Yan. Upang tayo gabayan at maayos ang ating aktibidad ngayon, narito ang ating panunod. Lahat pakibasa, handa, basa. Bibigyan ng guro ang ilang mag-aaral ng aking dahon. Isusulat sa dahon ng isang partikular na biyaya na nakatanggap mo araw-araw. Nagpapasalamat mo sa Diyos. Halimbawa, bawat pagkain, pamilya, at posisyon. Itigyan tao sa puno ng biyaya upang ito ay mabuhay at lumago. Bibigyan lamang kayo ng 2 minuto para isulat at iligit ito. Naintindihan ba? Oo. Ngayon, narito ang inyong mga dahon. Sige, dalawa kayo dyan. Maaari kayong magsulat sa kahit kahit ilan. Sige? Maaari na kayong magsimula. 2 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ba? Sige, pwede nyo nang iligay sa ating puno. Ang inyong sinulat, ang mga dahon. Para nyo iligit. Isa-isa, para hindi masyado maraming tao ang sumarapan. Sino pa?
hindi natin ito aalagaan? Pagitaas ang kamay kung nais sumagot. Sige? Sino gusto nais sumagot? Sige, Jonah. Ang mga dahon pong variante ko mama, hindi ko mananatili permanente kung hindi natin ito alagaan dahil maaari ito po ay matuyo at mahulog sa lupa. Yan, napakasulit. Maraming salamat. Maganda ang iyong sagot, Jonah. Dapat natin itong pangalagaan upang hindi ito masira. At base dito, upang pangalagaan natin ito, kailangan natin ng tamang pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay magiging mabuting katiwala tayo na may bukas palad na tumulong sa kapwa. Kaugnay dito, pakibasa ng ating layunin. Sa pagtatapos ng amin, ang mga mag-aaral ay naasahan, nasusuri ng tama ang kalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok sa pamamagitan ng Venn diagram, na ibibigay ng wasto ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok sa pamamagitan ng 60 seconds, 30 words, na ipapakita ng wasto ang pagtitipid at pag-iimpok sa pamamagitan ng commitment statement. Naintindihan ba ang ating layunin? Wow! Nais kong maging gabay ito sa ating aralin ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang suriin ninyo at obserbahan ang ipapakita kong mga larawan sa inyo. Para sa unang larawan, sino ang gustong magbahagi? Sige, Rika. Kung makikita ko sa larawan na ang isang balot ko ay yung pinapadala ko ang ilaw upang makatipid ko. Maraming salamat. Ang nakikita ni Rika dito sa ating larawan ay isang batang pinipindot yung switch ng ilaw. Pangalawa naman, sino gusto magbahagi? Sino? Sige, Angelica. Ang sa larawan ko ay isang pamilya at ang kanilang anak ko ay mayroong igibang ay kung saan siya po ay tumulong ng pera. Maraming salamat. Ang nakikita ni Angelica daw ay isang pamilya na nag-iipon ng pera. Kaya, ang mga larawang ito ay mga halimbawa ng pagtitipid at pag-iimpok. Upang mas maintindihan natin ang dalawang konseptong pagtitipid at pag-iimpok, narito ang kanilang kahulugan. Simulan natin sa pagtitipid. Lahat, ibasa. Handa, basa. Ang pagtitipid ay ang nalulunod, maingat at disiplinadong paggamit ng mga pinagkukunang yaman tulad ng pera, oras, pagkain at mga material na bagay upang maiwasan ang pag-aaksaya at mapalagahan ang kasalukuyan. Maraming salamat. Sa madaling salita, ang pagtitipid ay ito ay pag-ingat sa paggamit, pag-iwas sa pag-aksaya, at mayroong pagpapahalaga sa mga gamit o sa resources na meron tayo. Sino dito ang nagtitipid? Yan. Marami kayong nagtitipid. Sino ang gusto magbahagi ng kanilang mga experience patungkol sa pagtitipid? Sige, Jocelyn. Pag po ako ay nagtitipid lalo na sa eskwelahan, imbis na bumili po ng mga mahaling pagkain, ako po ay nagpapasay. Yan. Sabi ni Jocelyn, imbis na magbili daw siya ng mga mamahaling mga gamit o pagkain, ay siya ay nagbibili lamang ng pastil upang siya ay makapag-bili. Ngayon, tumako naman tayo sa bago yun, bilang mag-aaral na grade 7, bakit mahalagang matutunan ninyo ang pagtitipid? Ano epekto nito sa inyong pamilya? Sige, Gilbert, nice mong magbahagi. Bilang grade 7. Bilang grade 7. 7. Sige, sandali lang, Gilbert. Magseryoso tayo, okay? Sige, iwasan natin tumawa dahil
magbabahagi ang inyong kaklase. Sige, Gilbert, gano'n mo ang umpisa. Bilang grade 7, mahalagang matutunan ko ang pagtitipid dahil ito ay makakatulong sa aming pamilya. Halimbawa na po dito ma'am ay yung sa aspeto ng pera na kung ang aking pamilya o aking magulang ay nahihirapan na matustusan o mabigyan ako ng baon pang araw-araw, makatulong ako kung ako ay marunong magtipid ng aking pera na sa panahon na hindi sila makapagbigay ng baon sa akin ay meron akong perang gagawin. At yun ang magiging epekto nito ay makatulong sa akin. Ayan, napakagandang sagot yan, Gilbert. At maraming salamat. Ang sabi ni Gilbert na yung makatulong siya sa kanyang pamilya ay siya ay magtitipid at pinapahalagahan niya ang mga sakripisyo ng kanyang pamilya. Kaya naman, lumako na tayo sa pag-iipon. Lahat pakibasa, handa, basa. Ang pag-iipon ay ang sadyang pagtatabi o pag-iipon ng isang bahagi ng yaman o pera mula sa natipid para sa inaharap sa oras ng kakulangan o para sa mas mahalagang layunin. Yan. Palaging tandaan na kapag hindi kayo makapag-iipon kung hindi nyo muna aralin ang pagtitipid. Na kung saan ang pagtitipid ay ang maingat ang paggamit ng mga pera. Ano pa? Pagkain. Sige, ano pa? Oras. At ang pag-iipon naman ay pag-iipon para sa hinaharap o sa oras ng kakulangan. Sige. Bakit mahalagang mag-impok ang isang kabataan? Ano ang kahalaga nito sa inyong kinabukasan kapag may hindi inaasahang pangyayari? Sino gusto magbahagi? Sige, Reyna. Para po magkakalagan sa tamang paggamit ng pera at madala po namin ito hanggang sa aming pagkakalagan. Maraming salamat, Reyna. Kaya naman ninyo, dahil naiintindihan na ninyo ang kahulugan ng pag-iimpok at pagtitipid, susubukin ko ang iyong kakayahang magsuri at maghambing sa pamamagitan ng Venn diagram. Upang tayo gabayan at maayos ang ating aktibidad, narito ang ating panuto. Lahat pakibasa, handa, basa. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Suriin ang ugnayan ng pagtitipid at pag-iipon batay sa natapos na talakayan. Sa kalawang ilog, ititiit ang mga susing salita o panilala na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitipid. Sa kanilang ilog, ititiit ang mga susing salita o panilala na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-iipon. Sa gitnang bahagi kung saan nagtatagpo ang dalawang ilog, isulat o idikit ang kanilang pagkakatulad at kahalagahan sa pagiging isang mabuting katiwala na tutulong sa kapwa. Bibigyan ng mga piling kinatawan ng 3 minuto para makumpleto ang diagram. Naintindihan ba ang ating panuto? Opo! Ngayon tayo nagbibilang hanggang 2 para sa inyong grupo. Mag-isa tayo kay Angelica. Angelica? Dalawa. Dalawa. Okay. Para sa unang grupo, dito kayo upo. At sa inyong grupo, dito naman sa kapila. Sige. Punta na kayo sa inyong grupo. Si Gilbert ang dalawa. Si Sha. Dalawang grupo si Gilbert. Katlong unang grupo si Angel Sha. Sige. Okay. Meron ako mga strips dito. At suriin ninyo kung ano ang napapabahagi sa pag-iipon at pagtitipid. Ito para sa group 1 at ito ay para sa group 2. Ang iyong 3 minuto ay mag-umpisa. Pila ba? Tumulong kayo dito sa inyong grupo. Gilbert, tumulong ka sa inyong grupo. Saan banda ka naman?
Dito na lang ang pagtitipid at dito ang pag-iimpok. Dito na lang. Sulatan mo na lang. Ito, kinig. Okay na. Dito ang pagtitipid. Hindi na siya magkalaw. Dito naman ang pag-iimpok. Intindihan? Ngayon, maaari nyo nang ilagay. Unang grupo muna. Ayan. Ngayon, group 2. Dito sa gitna ay ang kanilang parehong layunin. Yan, magaling. Batay sa ating tinalakay, ano ang susing salita na napabilang sa pagtitipid? Sige, Jonah. Matay po sa Berregram, ang mga salita na pagbilang sa pagtitipid ay ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili, ang matalinong paggamit at pag-iwas sa Magaling, Jonah. At sa kanang bahagi naman para sa pag-iipok, ano ito? Sino? Sige, Rika. Para naman po sa pag-iipon, ito po ay pondo para sa hinaharap, pagtabi ng pera at paghahanda sa emergency. Maraming salamat, Rika. Ngayon, dadako naman tayo sa ano ang kanilang pagkakatulad at isang layunin. Ano ito? Sige, Rizzy. Pagkakalagas, kasalukuyan naman, at pagiging practical. Maraming salamat. At naitama ninyo ang pagdidikit ng mga kahulugan ng pagtitipad at pag-iipon. Ngayon din ang kanilang pagkakatulad. Pinakita ninyo na ang pinakita ninyo sa dulo ng bawat pisong inyong tinipid at tinipok ay upang hindi maging maramot kundi upang maging bukas palad na tumulong sa ating kapwa. Bago yan, paano ang pagtitipid at pag-iipok ay nagtutulungan upang bubugin kayo na maging isang mabuting katiwala na handang tumulong sa kapwa. Sige, sinong gustong magbahagi? Sige, Gilbert. Parang nais mong sumagot. Para sa akin, ang pagtitipid at pag-iimpok ay makakatulong upang ako ay maging isang mabuting katiwala na handang tumulong sa kapwa dahil sa pamamagitan nito ay makakatulong ako sa aking kapwa na nangangailangan na dahil sa aking pagtitipid at dito may hinabi ako ang pera na sa panahon na kinakailangan ng aking for instance, ng aking mga pamilya o aking mga tita-tito na kailangan nila ng paggamot, ay may pera akong maipa-uutang sa kanila. Maraming salamat, Gilbert. Ang pagtitipid at pag-iipok ay tayo ay natutulungan nito upang bugin tayo maging responsable upang tayo ay marunong marunong tayong gumamit ng tama ng ating pera, hindi lamang sa pera, sa mga kagamitan, upang tayo ay makatulong at handang makatulong sa ating kapwa. Dahil naintindihan na ninyo ang mga kahalagahan at
ng pagtitipid at pag-iimpok, dadako naman tayo sa mga wastong paraan ng pagtitipid at pag-iimpok. Hahatiin natin ito sa dalawa. Simulan muna natin sa mga wastong paraan ng pagtitipid. Ang unang wastong paraan ay ang paggamit ng utility. Magbigay ng halimbawa ng wastong paggamit ng utility. Sige, Ika. Halimbawa po naman ay yung mga appliances po na katulad ng mga electric fan. Kapag hindi naman po ginagamit ay patayin na lang po para mas Magaling, Rika. Isa yan sa mga konkretong halimbawa ng wastong paggamit ng utility. Dagdag na rin dito ang pagbaon o pagbaon ng tubig sa ating paaralan o sa trabaho upang hindi na tayo pipili pa sa mga mamahaling convenience store o sa mga tindahan. Ang pangalawa naman ay ang pagiging masino. Magbigay ng halimbawa ng pagiging masino. Kayo ba ay masino sa inyong mga kagamitan, pera? Sige, Gilbert. Halimbawa dito ma'am ay yung damit na kung saan ang damit ay kikipa ng aking mga magulang upang ipagamit sa aking mga nakababatang kapatid. Sa pamamagitan nito ay na makakatipid kami at least makakasave kami at makabilin sa environment na ito na hindi ito ay basta-basta na lang itatapon sa basura. Yan na. Maraming salamat, Gilbert. Ikaw rin ay makakatulong sa iyong kapwa na kung saan kung wala silang mga damit, ay maaari mo silang bigyan nito. Ang pagiging masino ay isang paraan ng pagiging mabuting katiwala. Idagdag na rin ninyo dito ang pagiging maingat ninyo sa inyong uniforme, sa inyong sapatos, sa inyong mga bag, upang ito ay magamit muli sa susunod na taon. Hindi na kayo bibili pa dahil meron pa kayong mga gamit na pwede din ninyong gamitin sa inyong paaralan. At nadako naman tayo sa mga wastong paraan ng pag-iimpok. Isa sa mga wastong paraan ng pag-iimpok ay ito ang saving goals. Bakit mahalagang ang pagkakaroon ng saving goals? Sige, Rika, bakit ito ay mahalaga? Mahalaga po ang pagkakaroon ng saving goals para sa kung ano man ay may hindi inaasahang mga pangyayari, meron po tayong magagamit o magagastos. Maraming salamat. At ang pagkaroon ng saving goals ay isang practice din upang maging responsable tayo para merong patutunguhan ang ating pera, patutunguhan sa tamang gawain at sa tamang panahon. Kaya naman, upang isang paraan pa rin ng pag-ipok ay ang magkaroon ng emergency fund. Bakit din natin kailangan maglaan tinatawag na emergency fund sa ating pag-iipok? Sino ang nais mag... Sige, Angel. Kailangan natin maglaan ang tinatawag na emergency fund. Sapagkat may mga circumstances po ma'am na kailangan talaga natin ng pera. At least kung meron tayong emergency fund, mayroon tayong magpupulot agad ng pera para sa problema nito. Maraming salamat. Ang emergency fund ay hindi lamang ito sa ating sariling pangangailangan. Ito rin ay para sa mga kapwa natin nangangailangan agad-agad na wala, halimbawa kapag sila ay may problema hindi inaasahan, tayo ay agad makatulong sa kanila dahil meron tayong inipon na pera o mga resources. Ano naman ang dapat nating iwasan sa paggastos upang mapahalagaan ang ating ipon? Meron bang kayong ideya patungkol dito? Sige, Rika, ano yun? Ang dapat natin iwasan po sa paggastos ay yung agarang pagbili po ng mga gamit na hindi naman po natin kinakailangan. Dapat po ay pag-isipan po muna ito bago bili. Maraming salamat, Rika. Tumpak ang iyong sagot at ito ang impulsive buying. Impulse buying.
Sino ang merong ganitong ugali? Sir Gilbert. Kuya Gilbert. Gilbert, bakit? Nais mo bang ibahagi ang iyong karanasan patungkol dito sa pagiging impulse buying? Kasi ma'am po, kasi akala makakatipid kasi ma'am. Like sa Shopee, na sale. So, nakita mo na sale yung product kahit na hindi mo gagamitin. Kasi nakasale po siya. So, bibilhin mo. Kasi ang iisipin mo, gagamitin ko ito sa pagdating ng panahon. Ayun, ayun kay Gilbert dahil sale daw. At gusto niyang bilhin ito kahit hindi niya ito kailangan agad-agad. Kaya Gilbert, upang maiwasan ang ganyang pag-uugali, narito ang isang paraan. Ito ang 24-hour rule. Ano nga itong 24-hour rule? Ito ay ang kapag kayo ay bibili, bago bibili ng isang bagay, isipin niyo muna ng isang araw kung ito ay kinakailangan ninyo o kung ito ay kinakailangan bilhin agad. Kung ito ay may pagtutunguhan agad-agad. Ayan naman, dahil alam na ninyo ang mga kahulugan ng pag-impok at pagtitipid, ang kahalagahan at ang mga wastong paraan nito, para sa ating kalawang aktibidad na inyong gagawin ay ang 60 seconds, 30 words. Sige, para sa ating panuto, Gilbert, makinig. Nais ko basahin ninyo, handa, basa. Sa loob ng 60 segundos, pag-isipang mabuti ang pangungusap na. Sandali, ulit. Sige, handa, basa. Sa loob ng 60 segundo, pag-isipang mabuti ang pangungusap na. Magbigay ng mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok. Pagkatapos isulat ang iyong sagot na 30 salita o mas mababa na nagpapakita ng sarili ideya. Sige, isulat nyo lamang ito sa 1/2 crosswise. Ang inyong 60 seconds ay magsisimula na. Okay, pag-isipan ninyong mabuti. Gilbert, magsulat ka. Kumuha ka ng iyong papel at bulong. Gilbert, magsulat ka. Diba? Bago kayo sumulat, mag-isip muna na inyong isusulat sa loob ng 60 seconds. Magsusulat niyo ay mga wastong paraan ng pag-impok at pagtitipid. Okay? Isipin niyo muna bago kayo magsulat. Okay, maaari na kayong sumulat. Tapos na ba? Sige, take your time.
nais gustong magbahagi ng kanilang sinulat? Sige, Angelica. Una po ay ang pagkakaroon ng alkansya. Yan. Huwag bumili ng mga gamit na hindi kailangan. Matutong humindi kapag may pumipilit sa iyo na tulad na lamang ng magdala lamang ng tamang pera at huwag ang mga savings. Huwag bumili palagi ng bagong gamit at gamitin ang mga bagay o gamit na ibinigay sa iyo ng iyong mga kapatid. Yan, tama ba ang may sinabi ni Angelica? Yes! Yan. Dapat nating tandaan na ang inyong mga isinulat dyan ay dapat tandaan upang marunong kayong gumamit ng marunong at naging responsable kayo sa paggamit ng mga bagay na meron kayo o ang inyong pera. Sino pang gustong magbahagi ng kanilang sagot? Isa pa. Sige, Reyna. Ano ang iyong sagot? Kahit nila. Ang ina sa mga naging sagot ko ay ang pagtagil ng pagdamit, pagtagil ng pera, paghahanap na para sa emergency fund, pagpapahalaga sa bagay na meron ako, at pag-aaral siya. Maraming salamat sa inyong participation ngayong hapon. At nakikita ko sa inyong mga isinulat ay talagang marunong na kayong gumamit ng tama at kung paano ninyo pahalagahan ang mga bagay o mga biyayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ngayon, upang subukin ang inyong mga naintindihan, ang mga aral na inyong natutunan, meron akong inihandang aktibidad. Ito ang smiley face o sad face. Pasensya na sa yan ay smiley. Nagpabaliktad lang ang I at N. Sige, facial expression daw. Suring na lang po yun. Sige, mali na tayo mag-umpisa. Bago yan, basahin mo na ang ating panuto. Handa? Basa. Basahin ang bawat pangungusap. Itaas lamang ang smiley face kung tama ang ipinapahiwatig at sad face naman kung ito ay mali. Sige, maraming salamat. Mag-umpisa tayo sa unang tanong. Lahat makibasa? Ang pagbili ng mga gamit na nakasale kahit may maayos pa namang palagay sa Sandali. Hindi kayo sabay-sabay na nagbabasa. Sige, ulitin natin. Handa? Basa. Ang pagbili ng mga gamit na nakasale kahit may maayos pa namang nagagamit sa bahay ay isang anyo ng matalinong pagtitipid. Tama ka to or mali? Smiley face or sad face? Ayan. Sa nakikita ko, ang inyong sagot ay sad face. Bakit sad face ang inyong sagot? O, sige, Rika. Sad face po ma'am kasi hindi po ito matalinong pagtitipid kasi ito po ay maaaring impulsive buying. Okay. Maraming salamat. Talagang naintindihan mo ang ating aralin ngayon. Ito ay hindi isang matalinong pagtitipid sapagkat kahit naka-sale at hindi naman kailangan ay binili pa rin. Kaya naman, laging tandaan na palaging tandaan na bibili lamang kayo ng mga gamit na kinakailangan nyo at pag-ipunan din ninyo. Kung gusto nyo talaga ninyong bilhin yung gamit, pag-ipunan ninyo hanggat makuha ninyo ito. Sa pangalawang tanong, lahat pakibasa, handa, basa. Nagbibigay ang kabahagi tayo sa pagtulong sa pamayanan kung hindi pinapalalagan natin ang aming emergency fund. Ano ang sagot? Smile. Smile with facial expression. Sige.
Sa nakikita ko, lahat ay smiley face. Bakit smiley face? Sige, Jocelyn. Bakit smiley face ang iyong sagot? Dahil sa pamamagitan po ng pagpapalagan ng ating emergency fund, tayo po ay makatulong sa ating pamamagitan. Okay, maraming salamat, Jocelyn. Kagaya ng sinabi ko kanina na ang emergency fund ay hindi lamang para sa atin, kundi tayo rin ay makatulong sa iba sa pamamagitan ng pagbigay ng pera o mga bagay na pangangailangan nila. Pangatlo, handa, basa. Ang pag-aalaga sa uniforme at sapatos upang hindi agad masira ay walang kinalaman sa konsepto ng pagtitipid. Pagsino. Ano ang sagot? Sad. Bakit sad? Bakit sad? Sige, Jonah, bakit sad ang iyong sagot? Ito ay style dahil ang pag-aalaga sa uniforme at sapatos po ay nagpapakita ng isang madaling Maraming salamat. Ang pagpapahalaga o pag-alaga sa uniforme at sapatos ay napaka-importanting bagay upang ito ay maging maganda pa kapag ito ay gagamitin natin sa susunod na taon, kapag ito ay mag-aaral ulit tayo. Sa pang-apat na tanong, handa, basa. Madaling maubos ang pondo kung ang paggasta ay nakabatay sa biglaang tugyok ng emosyon sa halip na sa plano. Anong sagot? Okay. Bakit smiley face ang inyong sagot? Sige, Shine. Ang smiley face po ang ating sinagot dahil tama po ang pangungusap na madaling maubos ang ating pondo kapag tayo ay nagpadala sa ating emosyon sa pagbili ng mga bagay-bagay. Okay. Palaging tandaan na hindi lamang i-consider ang ating emosyon, kundi ang ating pag-iisip. Okay, naintindihan ba? Yes, ma'am. Okay, upang meron tayong tamang pagbili o paggamit ng ating mga kagamitan. Panghuling tanong, Ang pagpapatay ng mga kagamitan kuryente kapag recess ay nakakapakita ng pag-alang sa mga kaloob ng may kapal. sige, anong sagot? Ayan. Sige, Rizzy, bakit smiley face ang iyong sagot? Smiley face po ang sagot dahil sa pamamagitan ng pagpatay ng mga appliances o ng mga ilaw kung di naman kinakailangan ay nakatutulong talaga sa paggalang sa kung ano man ang meron binigay ang Diyos. Maraming salamat at napakaganda ng iyong sagot na ang pagpatay ng kagamitan ng kuryente at pagkita ng paggalang sa mga kaloob ng ating may kapal ay isang halimbawa na marunong mag-imbok at mag-ibig. At dahil dyan, naintindihan na ninyo ang kahalagahan at mga wastong paraan ng pag-iimpok at pagtitipid. Nais ko naman ninyo itong i-apply sa pang-araw-araw ninyong buhay. Kaya tayo ay gagawa ng isang commitment statement. Para sa ating panuto, kumuha na isang buong papel. Basahin natin ang sabay-sabay. Ang template gabay na makikita sa pisara. At ito, iyon. Sige, pakibasa. Ako si, handa, basa. Ako si Panginoon na mabuting katiwala ng mga biyaya ng Diyos ay nangangakong magtitipid sa pamamagitan ng lamang at pag-ipon sa pamamagitan ng lamang upang sa oras na pangangailangan ay magamit ko ito sa lamang. Kaya maaari na kayong mag-upisa. Ang 3 minuto ay magsisimula Pwede ko mabalik sa panuto. Sa tanong.
picturean. Okay. Tapos na ba ang lahat? Opo. Sino nais magbahagi ng kanilang commitment statement? Yan na po. Angelica, sige. Angelica. Angelica. Ako, si Angelica. Bilang mabuting katiwala ng mga biyaya ng Diyos ay nangangakong magtitipid sa pamamagitan ng pagsisave ng aking bakod at mag-iimpok sa pamamagitan ng pagkakaroon ng agtasya upang sa oras ng pangangailangan ay magamit ko ito sa mga importanteng araw o mga oras ng pangangailangan. Maraming salamat, Angelica. Sino po gustong magbahagi ng kanilang commitment? Sige, Jonah. Ako si Jonah. Bilang mabuting katiwala ng mga biyaya ng Diyos ay nangangako magtitipid sa pamamagitan ng may disiplina sa sarili at matalinong paggamit at nag-iimpok sa pamamagitan ng paghahanda sa emergency upang sa oras ng pangailangan ay magamit ko ito sa maayos. Maraming salamat. Palakpakan ang inyong sarili. Dahil meron kayong mga pangako, i-apply ninyo sa inyong pang-araw-araw. Palaging tandaan na maging responsable at maging masinop sa paggamit ng mga bagay na binigay o mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Pagkitago ng inyong mga commitment statement at nais ko isa puso at isagawa ninyo ito. At nais ko rin maging daan kayo at maging daan at merong mabuting pusong tumulong sa ating kapwa. Para sa ating paglalahad, paano nagiging paraan ng pagiging mabuting katiwala ng Diyos ang pagtitipid at pag-iimpok? Sige, Reyna. Dahil sa pamamagitan po ng pagtitipid at pag-iimpok po, pinapahalagaan po natin ang biyaya ibigay sa atin ng Diyos. Maraming salamat, Reyna. Ay kanina ay dapat natin pahalagahan ang mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. At palaging tandaan na ang pagtitipid at pag-iipok ay ang mga konkretong gawin ng sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagsisinod, makinig, ang isang kabataan ay nagiging isang mabuting ano? Tiwala. Na may bukas na at kakayahang Tumulong sa kapwa at pamayanan sa oras ng kakulangan. Palakpakan natin ang sarili. Okay. Para sa ating huling gawain ay magkakaroon tayo ng maikling pagkasulit-sulit. Sige. Meron akong ihandang papel dito para sa inyo. Yan, nais kong binugan ang tamang sagot. Meron namang panuto dyan na nakalagay. Yes po, ma'am. Okay. Okay. Sige. Sumagot ng tahimik. Opo, 1 to 10 yan. Bigyan ng mga tao sa sige, tapos na. Pero, bakit kayo tumatawa kayo ay na-quiz? Ang pasok po ba bukas? Wala tayong pasok bukas dahil Sabado. Okay?
Handa, basa. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbabahagi ng iyong naipong pondo mula sa pagtitipid sa isang tao na nangailangan sa iyong pamayanan, sino ang pipiliin mo at bakit? Nice. Pwede niyong picturean upang meron kayong ayan, picturean niyo ang panuto. Tapos na ba? Yes, Opo. ma'am. Ang tanong? Opo. Maraming salamat. Lahat tumayo para sa ating mahuling panalangin. So, unahan ang ating mahuling panalangin. Gilbert, bumalik muna sa upuan. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na inyong binigay araw. Amen. Amen. Father,